Bible ato sa cellphone, may man ani kadungtong ko pastor dapog sa una nga ana gapos Bible kining ako basta kung naapay perti mark arrow there arrow here. So tinganak lang mga anak sa Ginoo nga kugi mag-study ang Bible kay dili limpyo. Daghan kaayo mga marks, mga markings. Okay, so ang akong i-share karong gabi una na diri Psalm chapter 90 verse 12. Teach us to realize the brevity of life so that we may grow in wisdom. That is in NLT or New Living Translation. Pero sa ESV, English Standard Version, so teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Giingnan jud ta tanan nga kinahanglan kabalo ta mo ihap sa atong mga adlaw di kay maayo kay lang ta mo ihap o pila na nalurong buhok o sa kapana na nalurong na kong buhok daghan na jud kay uga kalimtan gikas kusina mo atong karto balik ako kwamon rin sa kwarto balik sa kusina kay kalimtan na to so kung naatay di kalimtan di na to kalimtan ang paghihap daw sa atong mga adlaw sa to. This is the prayer. So teach us to number our days. Kay samtang kita ga birthday. Iba naman ka makaihap sa atong adlaw. Ini birthday na. Ako lang ko nag-55. Sorry, wag ko ka-invite ninyo kay kanang sunod ko na lang. Inexciting na. Sa inexciting na. Praise God. Kay sana lahi man ng senior citizen nga kuan ba tungod din ako nag-celebrate but dili pa to 55 para to pero wag na amang ko'y message gihatag ni Lord. I'm 55 and then before ato 55 na ko celebrate sa February 11 man siya ko na tao 11 duha ka 1 new beginning 1 means beginning double 1 double favor. Ang 55, unsi ba yun na ka 5? Di ba ka, napulo ka, ang 50 napulo man ka, 5. 55 is 11 ka, 5. Double 5, double 1, means double ka ayaw nga favor ni Lord. Amen. Grabe nga grasya, grabe nga favor. Sumuto na ingat, unplanned man to siya. Pero kung si Lord, maghatagid ko, plano, matuloy, dyan sa konsaan na to. Kuan, babag. Sumuto, every time mag-birthday ta, ang atong edad, dili ka pabata. Pero, ang atong edad, dili na ito gapabata. Pero usahay, gapalok younger ta, mo na katong bugat tinaon, kaya para dili lagi kaayo ta, mailhan nga, igo lang. Diba? Pero dili ba maka-impyerno magtina ta? Di man maka-impyerno magtina ta. Klaruhon po na to na ha. Dili man maka-impyerno magtina ta. Wala, di man asal magtina ta. Kaya uban po di gusto magtina. Kaya gusto niya ipakuan gid ang buhok. Ipakuan gid nga, this is it. This is the power of God. From black hair to gray hair. Di ba magputi na ta ng buhok? Chitsada na kitan-aon. Kita mas, di ba ang puti kay nga buhok, tsada kay sa tan-aon. That's how amazing is our God. From black hair to gray to white hair, nga nagka-powerful si Lord. Di ba? Gamahan kay si Lord. Amen. Nga ingana siya maghimog milagro. Bisan sa atong buhok, iya'y mapaputi ang atong itong kay nga buhok. So walay sala nga dili niya maputi man ganiyang buhok, maputi man ganitong agip-tipon sa mga invento karugan, hamas po ang atong mga sala. So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Kaya kung mag-ihap kuno ta sa atong mga adlaw, makapatuntag kasing-kasing nga maalamon. So unsa man ang timailhan sa kasing-kasing maalamon sa nag-ihap po na nimong adlaw nga boy. Tas-tas na gid akong adlaw. Tas-tas na gid akong edad. Mode na, kung maalamon ta nga pamalandong sa atong edad o sa plano sa Ginoo, maniguro na tagpahilunag sa paingnan sa itong kalag o espiritu. Di ka maniguro lang tag memorial plan o burial plan. Dili man sayo natay memorial plan. Memorial plan kanang lungon. Burial plan kanang yuta. Dili man na sayo, di man na panungo.
It's wisdom. Wisdom na siya. Pwede kinapanong mo nga, sa imo naman sa tapalitag lungon, imo naman sa tapalitag kumplituhon pag yun, lungon, bangag yuta, plus interment pagit ka ng kalot. O sa tinuod lang, nangandam na po din, unaan naman po din sa Green Hills. Pastor Matt. Oh, pati sa interment, nagkuha na po po. Di kinanungo ko. It's just wisdom. So that we may get a heart of wisdom. Mangandam na. Aron ang nabilin, di na magkapuliki. So kung dili sayop ang pagpangandam sa memorial plan, burial plan, interment plan, mas dili sayop ang daman ang kainan sa itong kalag espiritu. Kay una ra ba gini siyang mahanaw, di na ba ni pwede malubong ng atong kalag? Ang lawas ra may malubong. Di na nato palitan. Mahal ba ya kaayo karon ang burial lot? 70 kapin to 80 kapin. Ang kuan gani ang Divine Shepherd 100 na kapin. Oh. Uban single pa, amo double man mo Asya. Oh, sure. Ito double kay makasave ka. Di ba? So, dapat sa un offer sa Green Hills Trivantage. Trivantage appeal na ang lungon, ang kalot o interment. Trivantage. Murag 3-in-1 nga coffee. Hello. So dili sayo. Mas nindot maalamon tagsamot kung ato ng pangandaman ang paingnan sa atong kalag. Una, pag last breath ni Mama Numing, wala din ibiyakay na to asa to paingon. Nagkinira pang paingnan anak dili ra pare atong COVID. Pati ba itong dagan na namatay? Dili giningon nga ay sa kanang imong kalag. 1 week or 1 day pa na kay traffic isa dagan na namatay. Dili uy. In just a twinkling of an eye, ang biyahe paingon dito, dili kay ay, takhan ka na nga matay, kaya itong COVID pila ka na nga matay a day. Di wala magitingon nga. Kanang patay ninyo, kayo nakapila din. Di pa nakasulod dito sa langit or kay, duha na dyan paingnan sa tao kung ang akalag. Duha na paingnan. Langit ra or impyerno. Pero ang paingnan sa atong lawas, yuta. Tanan yuta. So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. At makapatuntag kasing-kasing maalamon. Ang makasing-kasing maalamon, mupahilun na sa tanan para way mapresyo. Kung dili na gusto nga walay mapresyo kung mamatay ta, dapat dili mapresyo atong kalag og espiritu kung mawala tas kalibutan. Amen. Kay basin ang atong gi kanang ligilamayan. Irkon ang uban irkon dito sa mahalon nga kining unsa tawag ana kining funeral homes, funeral kanang parlor o funeral parlor. Grabe ka aircon. Because this is reality. I'm just telling the reality. Aircon. Grabe ang snack. Social kaayo. Ang ato din gilamayan pertinagyong hilaka sa sakit-sakit nas impierno. Ang mga nag-vigil, enjoy kaayos, snack, enjoy kas aircon. Ang gilamayan pertinang sakit-sakit dito sa impierno. Can that be possible? Posible ba na, Deli? Posible. Basta kung kita maalamon, dapat atong pangandaman ang atong kalagong espiritu. Nga, samtang ganda, taas atong edad, mura tag-adlaw ka patunga na ang adlaw inig alas 12 na. Oh, hinahinay na kita. Dut-dut sa Ginoo, ay nagpalayo. Yan naman, huwag ra ba kita kabalo, kanus at kamamatay. O kung sa klaseng kamatayon ang atong kamatyan. Nawala ra ba giningon Biblia nga, kung Christian ka, maayo kayo mong kamatayon. Tanong si Stephen, gibanto siya, nagwali.
Sakit ito, sakit ang kamatayon, pero ang iyang kalagong espiritu wala na sakit nga hagsas impyerno. Naisakit nga kamatayon sa lawas, sakitan ang lawas, pero ang kalagong espiritu malinaw nga ni panaw. Wala nga, wala na sa mga numing. Goodbye pain. It's a gain. Ginansya ang kamatayon. Dili ka makaginansya kung wakay puhunan. Ang puhunan yung pagsalig sa Ginoo, mintras na apakay kinabuhi, na apakay dulungog, na apakay chance. Paminaw sa pulong sa Ginoo, kay kining pagtuo, ang atong pagtuo, mo na itong passport na makaadto tag langit. Dili imong kwarta, dili imong mga katigayunan sa kalibutan. Ang imong basihanan nga makalangita atong pagtuo. Remember ang atong pagtuo, ato nang makabtan, ato nang ma-obtain pinagi sa pagpamatik sa pulong sa Romans chapter 10 verse 17. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. So kung di na ka na pamati sa pulong, so it means we don't like heaven because the passport that is needed in heaven is our faith, the genuine faith. And that's part of having wisdom. That we make our faith grow. Gipatubo na to itong faith o gipasharp na to. Dapat ang atong aim sa itong faith ipag-grow o ipasharp. Kung mag-sharp na itong pagto, mo na makaresist na nga, makarebuke na in Jesus' name by faith. Kung na ay mga atake by faith in Jesus' name. Balatian, hawa. Pero sa ganun wala malagi nakasa. Kung ipapahulay na tanay nilo, bisan pag wala tayo hunong o kas-out kag papahulay na wala naman tayo mahim. Hello? Yes. Now, wala man kabantay sa Genesis chapter 5, isa-isa diri na ang mga edad sa mga tao kaniya tag-as pa permiro. Pero hangtod gapad gapakuan, ga-evolve ang panahon, nimubo na ang edad. Lo, di ba si Adam, 930 years, anak pa din siya namatay. In Genesis chapter 5, verse 5. Adam lived 930 years and then he died. 930 years. Si Adam, unang taos kalibutan. 930 years, anak pa rin siya namatay. Hapit na mag-1,000. Pero wag ginaabot o 1,000. Kasi mat ko sila 969 man siya, pinakataas o kinabuhi sa kalibutan. Okay. Now, ingon din ni, Adam means man, tao. And then, ang sunod diya nga gianak, si Seth. Seth means appointed. Ang mga ngalan sa Bible, dili na siya basta-basta nga na siya meaning. Kaya naa siya yung meaning, na siya yung message, hangtod mo point out sa kamatayon ni Kristo Jesus. Okay. The first man was Adam, means man, tao. Ang iyang unang anak, si Seth. Seth means appointed. Man is appointed. And then, ang sunod nga ginganlan diri is human ni Seth. Seth lived 912 years and then he died in verse 8. Si Seth, nga anak ni Adam, 912 years kuno, and then he died, namatay. Kay muni ang lineage, mga godly lineage, ang ginganlan sa chapter 5. Godly lineage, Diyos nun nga mga kaliwatan. Ang ungodly lineage, wala gisa butang diri. Katurang mga godly lineage, kaliwat nga mga Diyos nun. Dugo nila mga Diyos nun. Okay. Then the next kang Seth is sa sunod ni Seth, Enos. Enos lived 905 years and he died. Enos means mortal. Adam means man. Seth means appointed. Man is appointed. Nga mortal gid siya. Ang sabi ng mortal, mamatay dili. Mamatay. Ay mortal may di mamatay. So man is appointed to die. Man is mortal. Man is appointed nga mortal, mamatay gid siya. So, tabi pastura, katulogis din ako itong namatay. Ngatos Elijah raw natay. Na ay mensahe anak. Nga during sa rapture, way mga matay, buhit nga kaos Ginoo.
And that's a great favor. O wala ta kabalo kinsa ma-rapture dili kinsa maagid kamatayon kay ang ma-rapture di man maagid kamatayon. Diba? Ma-change ta into glorious body. Wala na mga wrinkles, wala na hubak, wala na kidney failures, wala na chronic kidney disease, wala na diabetes, wala na cancer, wala na tumor, wala na sipon, wala na hubak, wala na tanan. Kaya diri na sa kalibutan. And then after ni Enos is si Kenan. Kenan means sorrow. Ang tao na atyo'y kagulanan. Kinsa madres kalibutan, kinsa sa ato diri nga sugad pagkabata nimo, wala ka ni agi kagulanan, pero may kamalatayon, sige kagisi. Kitang tanan mo agi jud anak. Lain-lain nang taghin kayong hinungdan sa sorrow or kasubanan. Diba? Siyempre, pagkamatay mamanuming, dili majud kayo nga malipay to the max. Ang uban pero malipay kag ipakahulay, pero naa jud kay kagulanan. Kaya siyempre kita nga tao na magitay pagbati. O bati man jud tagkamingaw, kung mabati tagkamingaw, masugpo man jud mahilak man ta. So na tanan taos kalibutan mo agi kig sorrow. Gani si Jesus, niya agi siya sorrow, hilak mong gani siya. So we are not excused to experience sorrow. That is why sa to we need to be strong. Sa to finally brethren, be strong in the Lord in the power of His might. Ano man? Sometimes sorrow will visit us. Ang kagulanan o bisita na to. Nung di ta kabulog handle anak, mo na ma-depressed na di na taga nagtulog, di na taga nagkaong, luoy ta. And dito na tumakuan how we handle the situation, how we apply the Word of God when that will come in our lives. Okay, sunod ni Kenan is si Mahalalel, means the blessed God. Human sa kagulanan na ay bula, Diyos nga balaan. Diyos nga, the blessed God, bulahan nga Diyos. Namuhatay na itong kabulahanan. After the sorrow, ang bulahan nga Diyos, the blessed God, matod pa diri, blessed God. Mahalalel means blessed God. The blessed God. And then, humani mahalalel is si Jared. Sakto ba? Nag-follow ba mo? Jared. Jared means descend. Descend or come down. So, si pasabutan na. So, sabto nyo. The blessed God come down. It means si Jesus di daog gikas langit. Bisan sa Genesis, ipadayag na ang umaabot nga mangluluwas the Savior. Because sa to, Jesus was already in the time of Jesus. In the sa to, let us make man in our own image. Kanang let us, that comprises the Father, Son, and Holy Spirit. Og sa salita pa, naana siya sa script, wala pa lang siya ni gawas. Did you get? Naana siya sa salita, naana siya sa script by the way, pero wala pa ni gawas ang iyang eksena. Kaya si Jesus, sa New Testament siya ni gawas, pero siya ang i-prophesy. Umaabot dito anak karon sa masabtan ng pag-ayo. So, anak kay atong anak explain sa nako kay anak tumukuan sa anong armapan ng background. So, Jared means descend or come down. The blessed God come down. Because Jesus is not only Son. 100% siya Son, pero 100% po siya God. Asa na makita Isaiah 9:6. For us a child is born, and he will be called Counselor, Prince of Peace, Everlasting Father, and Mighty God. Di ba naada dito? Mighty God, Everlasting Father. He's not only the Son. Because sa John 10:30, I and my Father are one. Kaya ba, si Jesus Son ragid siya. Tinuod Son siya. Pero ang Biblia na ingon, dili na siya, basta Son. Siya pod God. So the blessed God come down, descend. And then Enoch means dedicated. Dedicated. Gihalad ni Jesus.
Gihalad ni Jesus iyang kaugalingon. Dedicated, iyang gihalad. Gidedicate ni iyang life para nato. Diba sa una? Sa unbeliever pa ta? Kining kanta, akong gidedicate. This song is dedicated. Imong life, gidedicate ni Lord Jesus ang iyang life para nato. Muna i-dedicate ko nato atong life para niya, para kung mawala ta ni kalibutan na, kay dedicated naman ta sa Ginoo, syempre natay lunas langit. Hello. So after ni Jared, number 6, number 7 nga, kanang godly lineage. 6, 7, Methuselah. Okay, Methuselah means man of javelin or death. Man of javelin. Sa ato pa kung maigo ka sa javelin, patay. Man of javelin means death. His death will bring ang iyang kamatayon at sa crucifixion ni Jesus. And then, after ni Methuselah, si Lamech. Si Lamech ang papa ni Noah. Papa ni Noah. Lamech, pag-abot ni Lamech, 182 years, and he became the father of son. He became the father of a son. Lamech named his son Noah. Ang papa ni Noah si Lamech. Lamech means despair. Despair. But Noah means rest. Kapahulayan. That after the death of Jesus, anak pang kapahulayan sa matag usa nga motuog mosalig sa gibuhat ni Jesus sa cross. Wala makabantay sa New Testament, wala na edad gihisgutan kung mamatay ang tao. Wala na gihisgutan kung pila edad namatay ang tao. Matod pa din si Noah means rest. So katong si Methuselah means his death will bring what? Will bring kaya ang death is sakit man siya. His death will bring despair but will end up to rest. Di ba kung naing mamatay, ma-desperate ka? Pero after anak, ma-despair ka, naay rest, naay kapahulayan. Now, ikon tini nga si Noah sa iyang pagkamatay is 950 years siya anak namatay. Asa makita na 950 years si Noah namatay? Genesis chapter 9 verse 28 to 29. Siya ang katapusang godly lineage from Adam to sa first 40. 950 years, ipa-rest. Anak naka-rest ang kalibutan sa obedience ni Noah. O after ato 120 years na dayon ang gaingon sa Genesis chapter 6. Pag-abot sa Salmo 70 naman lang to 80. Nagkaubos, nagkataas. Nagkaubos. Kung abot ang 100 kapit, grabe na nga super grace ni Lord. Grabe na nga grasya. Nganong kakapaubos, kakaubos. Kaya maunagid na ang kamatuoran. Ang edad. Labi na atong generation, kani mga batan-on natuoran. Nga dili ka pangaugulay. Dili ka saktong tulog. Sige pag inom og soft drinks or Sting or Cobra. Sige kaon og noodles. Sige kaon og mga hotdog. Do you think you can expect long years? No. Dili saktong tulog, it will not give you long years. It will shorten the years. So, isa si Noah sa mga ilado nga diin, taas yung edad 950 years, anak siya namatay. Methuselah, 965 years, anak pa siya namatay. Pero kabalo mo, si Abraham, 175 years siya namatay. Sa Genesis chapter 25 verse 7.
Si Isaac, 180 years. Mas dugay namatay si Isaac ay 180 years siya namatay sa Genesis chapter 35 verse 28. Si Isaac, 180 years anak siya namatay. Si Abraham, 175 years siya namatay. So dili pareha ang edad sa atong kamatayon, pero parehag paingnan. Nga sa yuta paingon. Pero ang lawas yuta paingon. Pero ang kalag espiritu lahi jud paingnan. Kung nangalagad ta, sure gid mag-uban dito sa langit. Unang pangalagan og tarong. Bahala bagyuhon. Bahala ulanon. Paday pangalagad kay wala bagid ingon si Lord. Kung magbagyo, ayaw lang yun og simba. Bari ganito mo kanta ito nga. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. When the oceans rise and thunders roll, bagyo, taligsik di lang sa kumusimba, kay kisimpon naman kumusamo. Yung piro pa kita gantaan. Remember, panahon ni Noah, ni Moses, usaka kita sa bukid. Pilang, dito hills. Bukid yun. Kaya kita na ni Lord ang atong sacrifices. How long can we sacrifice to meet the Lord, to worship the Lord in spirit and in truth? Paano mo ganun sa gipasaka si Moses, si Noah, si Abraham? Sa diyang tiguwang na sila. Sa batanon wa pa. Unang nasa ato diri, anak pagi pa pastor inik 50 years, 50 years, 60 years. O isa sa mga pastors na mo sa Muhon. Pag 60 years, di ko siya gusto mong pastor, naman kasi tawag, nagpastor ka siya, dili ka siya, pero pastor siya. Ay mga pastor na mo, 50, na ano pa nagsugod. It's biblical. Kaya isa to old but still able. Amen. Old but still able. Tigulang apan, able paghapon. Kabasta pa mo, anak pag... Di ba anak ipasaka si Moses sa Mount Sinai, tigulang na siya? Anak ipasaka si Abraham, na tigulang na siya, 100 years na. Kaya gisugod ni Lord, ang atong obedience, kung age ba is the reason that you could not able to serve the Lord. So teach us to number our days. Aram dili na to ikarason nga, tiguwang naman ko para las batanon. Ang mga batanon kaya di naman priority pa pangalagad. Diba? Lain na patanggon karon, lain na ilang focus. Ako gaka-worry ko sa kong mga apoy kong apoy. Kung saan na kasi ilang panahon na grabe na maging ang kuwan sa kalibutan. Na-feel ba na ninyo? Na-worry mo sa inyo, sa mga young generations? Because makita na ito nga, kita sa una, kakalayo mo tagpangalagad si Ginoo. Diba? Bisag overnight, mo ito tsuta, way tulog-tulog. Natugtog ko sa una, nagawa ko gaisano. Ngayon ay overnight sa simbahan, at tudyog ko. Pag uba, duty pa ko. Way tulog-tulog. Pag duty na ko, feeling na ko, nakatulog ko, kay gitaga ko supernatural strength ni Lord. Ano experience na ko, kapilan siya ko ka-experience, anak. Nga naman, kung na kay obedience, nagbuhatan ng ginong milagro. Ano mga patanong? Pagkalayos, pagpangalagad, kainit ang kalayos, impirno. Amen. Kining magkalayo, nagpangpangalagad, layo na siya kaayo ang kalayos, impirno, nga makakisat ka dito. So teach us to number our days. Kaya gusto niya Lord mag-ihap na sa itong edad para nga mudut-dut nag-ayos Ginoo. Kaya, na-discourage sa mga simba. Dagkan magkapandulan sa simbahan. Mabuti nga ni Lord, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya nga naman, ituyo na ni Lord. Kaya para ma-aplikar ba ni mo ang Hebrews chapter 12 verse 2? Looking, am I right? That verse? Looking unto Jesus, the finisher of our faith. Kaya nga naman, kabulong mag siya na ay matutok sa pag-isip ka tao. Daghan magkita kapanapan si Jesus, wala man siya yung diferensya. Alkansin na kung pagtanaw tas atong kay suunan, nga naman, kitabi ng tanan na atay diferensya. So part na sa pag-ila nga maalamon ta. Part na sa pag-identify maalamon ta, dili ta mo tanaw tao, tanaw kita Ginoo.
Man, part na nasa pagila. To teach us to number our days that we may have the heart of wisdom. Ang kasing-kasing maalamon, dili butanaw yun sa tao. Butanaw sa Ginoo o maminaw sa iyang mga saan. Ayan. Una na sinahitabo. Si Noah is tsada ang iyang record. Na-reverse ang tunglos na kalibutan because of his obedience. Dili na lintong kang Noah. Ipahimong arka. Wala siya nag-study. Pero kung na'y obedience, sinundagaan ka ni Lord of Wisdom, that will amaze you. Diba? Doon kayo ito na human. Pag human, ato gipawali pa siya sa mga tao. Wala sa tuuhi. Basta diyang lunop na. Anak pa tao nakatuo na tinuod ang wali ni Noah. So ayun tuguti, nga napatakadungdong sa mga mensay nga tinuod kung ulahin ang tanan. Dili na nato paabuton nga magmahay pa ta. Pwede na tang magdalikay nga magmahay. Pangalagad sa inyong tarong, aron magkita ay ta sa langit kumawala tas kalibutan. Yan naman, di ba? Hindot kay magkita ay ta, magkita ay ta, anak no? Nga, uy, mailang gini mong, usay na ba kay makalimutan tas ngalan? Nawa mura tumadumduman. Kinsay, makarelate, anak. May panahon. Smile, put ko. Nagbasa na ko man, asa to na ko na kay. Kinsa ka na to. Diba? Ingana na. Ingana ba ta? Or grabe pa, ka-share pa itong memory. Share na ba itong memory? Ano, nakabasali ka daghana ka. Nagana ta. Oh. Pero dito sa langit, kung tsada itong smile diri, nga bisag igang, bisag na ay sipon sa padiha sa langit, mas bukyot pa itong smile dito. Niya dito, gwapa na kay tagsamot kay dito sa langit. Wa rabay tigulang dito, ibata. Pulos na patanon. Hello? Oh, wala na'y patina-tinag buhok dito. Wala na'y haplas-haplas dito kay ni gabi. Grabe, lagi manimaw. Lagi bisag unsa ingin pas isa ka pastor. Mats, bisag unsa na lang itong haplas akong paliton. Mangita lang ko kung sa'y mauyunan na ko baho. Kaya kini matigulang nata, perfume is no longer your choice. Haplas is your choice. Hello? Munang uban nga mabalo, magminyo lagi kuno kay wala na kanang haplas sa likod. Kay mga anak nang minyo naman, wa may apo. So magminyo na lang para mo haplas sa likod. Okay, kinsay makarelate ana. Okay. Pero kung bandikid, bahala mo haplas. Diba? So kinanglan ka balo na mo ihap sa atong adlaw nga pila lang ang nabili. Para kuno makabaton ta kasing-kasing nga maalamon nga diin may nadlukon ta sa Ginoo, magmadidot-duton ta sa Ginoo. I-love nato pag ay iyang pulong. Kay kung i-love nato ag ay ang iyang pulong, it means i-love nato Ginoo. Di ba kung naa kay love nga ganahan ka sa iyang mga message? Di ba kung i-love mo to, ganahan ka sa iyang message, nabawaan na to, love pa na to si Lord, kay ganahan ka sa iyang message. Niya sa'y makahilak ka, and kapay ka Lord, salamat ka. Kung di nagatal ka na sa iyang message, mura di na po taga naglangit. Possible ba? Kung di na taga na sa iyang pulong, it means di na taga naglangit. Salamat sa Ginoo, kay ganahan ka sa iyang pulong. Kasi ito, John 8:47. He who is of God hears God's word. You do not hear because you are not God's children. Ang iya sa Ginoo maminaw sa pulong sa Ginoo. Apan ang dili iya sa Ginoo dili gana paminaw sa pulong sa Ginoo. So kung ganahan ta paminaw sa pulong sa Ginoo, sure gid anak ka sa Ginoo. Og sure kay anak ka sa Ginoo na kay luna sa langit. Amen. Yes, napakan na to si Lord. Klaro kay na. Ang iya John 8:47. John 8:47. Diba, Pastor? John 8:47. Ang iya sa Ginoo minaw sa pulong sa Ginoo. Apan ang dili ganag paminaw sa pulong, dili iya sa Ginoo. So kung dili ta ganag paminaw sa pulong sa Ginoo, it means dili ta ganag Ginoo, kay di ka ganag, it means di ka ganag langit. Ganon lang nga principle. Pero ganag ka paminaw sa pulong sa Ginoo, it means
ganahan ka Ginoo, kay ganahan ka Ginoo, nakaylo na sa langit. Inay mong abay, nakaylo na sa langit. Nakaylo na sa langit. Inanak siya. Na dito, nindot ka dito. Di na ta maging ganun, pamulawan dito kay katungtungpan na. Mulawan na! Di na ta scam nga mag-sponsor ta sa Petler na. Mag-sponsor, mag-support, mag-finance para gold mining, para ako at bulawan. Tumba na to bulawan. Di na ka problema, kurente dito maputlan. Huling hangyo ra ba ni Mama Novin kang Pastora Dada, bayari akong kurente. Pastor Dada, kasi ba yung last story niyo mo? Sa ingon siya, bayari akong kurente. Bubuhay akong tanong. Oh, grabe. Bubuhay ang tanong. Bubuhay ang tanong. At timanon yung tanong. Ikabalo na gid siya nga, di na niya makaya. O, dilik na niya buhat nun. Kaya, wala na siya eh. Wala na siya angay, kabalak na. Yung tanga bata pa man, 78 pa man, nabay uban na 90 kapin. Ito to, magulang ni Mama Numing, 90 pa kapin? 80 kapin. 80 kapin. Oh. So, ingon sa Bible din nga 70 are 70 years in verse 19 chapter verse 10. 70 years are given to us. The year of our life are 70. Or even the reason of strength 80. So, pwede mo abot ko ng 80 pero daghan ako ng balantian. O dinuod na. Ano? Pray mo sa pulong si Ginoo nga pag-abot, even the very best years are filled with pain and trouble pag-abot ng 80. Soon, they disappear and we fly away. We fly away. Panglupad na puno ta. Paingon sa langit. Pag last breath yun, second lang, adto na din siya sa safe place, sa paradise of God. Siguro una to, nga before ta mag last breath, nga natay, ito, ingon sige, Stephen, into your hand, I commit my spirit. Nagwali bitaw ko dito sa St. Peter sa Babaw. Parin dito sa akong estudyante. Hindi ko kalimot isa sa akong iwali dito. Kaya na itong gusto taglangit. Hindi ka ba nun ha? Na maingon na, ibig kamatyo nun na gusto langit. Unya ang tawag kay Yawa. Gusto langit. Unya kamatyo nun na hapit mamatay niya tawag kong Yawa. Di na ginaginaw gusto ko anak kay Yawa man nagitanong. Itawa. Ano yan tas ginaginaw tawag. Di ito manawag kong dili. Maayaw nga, Espiritu. Bisan si Jesus o si pattern niya. Ang sayo ni Jesus before sa nabugtuan, Father, into your hand I commit my spirit. Ako gitugyan kanimo ako, Espiritu. Diretso din ang Espiritu. At sa paradise of God. Katong, sa isa katulisan, Lord, itong last tingog, Lord, remember me when you are in paradise. Kasi tubag ni Jesus, wala siya nga, tulisan ka. Pero acknowledge si Jesus. Kasi, so today, you shall be with me in paradise. Kung makailatag, mangluluwas, o mukonektas, mangluluwas, makapagkontag kaluwasan. Part na sa wisdom nga makonekta sa Savior mintras na apatay chance. Nakadungdunan on po. Nagtudlo man lagi po kong 20 years. Namatay ang lolo sa akong estudyante. Sa first night, nagwali ko. Dito tong isa ka, mama sa portahan. Pag-uman ako gwali, ingon din siya, Ma'am,
asa ka inyong simbahan? Iko to adito. Ano siya? Merkulis man to first night. Pagka-Domingo, disimbakit siya. Ni testimony din diritso. Ingon din siya yung testimony. Sukad karon, makita na ko ninyo kanunay inig Domingo ka diri na ko magsimba. Wa jud ko nituod diretso ba. Kay pinaraba istorya. Tinuod mo gid ang istorya hangtod karon. Dito kit siya kasi tungod lang kay naminaw sa wali sa haya sa patay. Nay maluag nindot nga kamatayan ka na nay maluwas. Ibang kamatayon ni Jesus para sa kaluwasan sa mga tao. Sukad ato. Hangtod karon. Simpa siya. Dito siya nakasabot na kinanglan kay ng pulong sa Ginoo. O dito niya nasabtan nga kinanglan kay di siya o Ginoo kinan siyang alagad. Sa kung dugay pa lang ko giwalihan nimo pastora, dugay ra kay unta ko ni simba diri. Pero parte sa apre ko nga ako na ko ang mga estudyante na ko mga parents nga luwason sila isa siya na luwas. Nga naman, ang maminaw daw sa pulong sa Ginoo makabaton og pagtuog. Atong pagtuog passport tayo og langit. Before ta moadtog langit, na natay record nga di nag-workout ta ana nga kaluwasan. Ang atong attendance sa pagsimba, ang atong pagdaig pagsimba, pagpasalamat kadto sino pagampo sino, timailhan na nga ikaw na luwas na. Amen. Timailhan na nga nag-ihap ka sa imong mga adlaw na diin. Hapit na ang pag-abot sa Ginoo, hapit na punta paos sa Ginoo. Si Mama Numing, na-shoot kita sa Psalm 90 verse 10, 70 to 80. Kita wala nakabalo. Ilan na itadi mo, Pastor John? Ay, di siya butugan. Senior, di siya butugan, senior na. Secret din siya. Sa pangutanan laglain. Oo. Inga na. Kaya the more nga taas na itong edad, the more hatag favor ni Lord. The longer our years is, the favored we are by God. Amen. Labi nagbasko pa itong lawas. Labi na, madasigon pa ito nangalagad si Ginoo. Ikalipay na si Ginoo nga basko ka nga na yung lawas. O madasigon ka nangalagad. Malipayan ka nangalagad. Malahutayan ka nangalagad. Mapausanon ka nangalagad. Pagkadako ang punto sa tubang mas Ginoo. Amen. Lingi ay mong abay. Tsada ba nag-smile? Kung tsada nag-smile, nang Espiritus Ginoo na nga nagkalipay. Diba? Oo. So, layon dyan tas Ginoo. O kabalo ba ta mo iha sa mga adlaw. O kabalo ba ta mo palipay sa sa mga adlaw. Isa ng heart of wisdom. Dili ka makalimot kung pasalamat sa Ginoo kada adlaw. Di ka kalimot nga moampo sa mga relatives para sa ilang kaluwasan, protection, and provision, and guidance silang pinagbuhay. That's part of wisdom. That we are minding other people, our relatives, our neighbors, and everyone. That's part of wisdom. That we are praying for their salvation, healing, and deliverance, for their peace and joy. That's part of wisdom. Because kung wala tayo, pagkakaalam, di tayo mag-ampo, anak. Kaya pwede naluwas na kay tungos pag-ampo sa uman. Diba? Itong tugabay ka mga dasig niya, kini mga aperon yan sa una. Mostly man yung mga aperons din ni karon. Oh, as aperon. Training ground ang aperon para daghan mga workers mag-work. Di ko katuntong grabe si Pastor Dapog magwali. Kainit po kas pagpangalaga sino. Kaya kung mainit po tas pagpangalaga sa Ginoo, makainit ta sa uban aron dili hagsa sa kainit ng impero, init sa impero ang mga tao. Tindog text on. Let us pray and thank the Lord.